Magugustuhan nyo itong panibagong recipe natin ngayon dahil bagay na bagay ito sa mga tulad kong may mga anak na pumapasok sa eskwela. Magandang pambaon at maganda rin itong pagkakitaan. Kaya ngayong araw, tara samahan nyo ko at isishare ko sa inyo ang ating chicken spring roll o chicken Shanghai para naman maiba ang mga hinahain natin sa ating mga anak. Huwag na natin patagalin, tara na at atin ang umpisahan. So, bali dito sa mga kailangan nating sangkap, hindi naman to mahirap hanapin. So, una meron tayo ditong 500 grams ng giniling na manok. Chicken breast yung gamit ko. Then, kakailanganin din natin ng pickles. Tapos, red bell pepper. Hinihiwa ko lamang po ng maliliit. Kung meron kayong food processor, pwede nyong gamitin yon. At dito, sasamahan din po natin ng spring onion para makulay yung ating lulutuin, para maganda po sa mata ng mga bata, mapapakain natin sila ng gulay kahit yung mga anak natin ay pihikan. Meron tayong bawang, sibuyas at carrots. So dito, yung hiwa po lahat ay maliliit kasi nga pang Shanghai. At meron tayong isang piraso ng itlog. Siyempre, kakailanganin din natin ng mga pampalasa. So, ilalagay na lang po natin ang mga kompletong sangkap. Lalabas po yan dyan sa screen. So, ang gagawin natin, napakadali lang po. Ilagay po natin lahat yung mga sangkap na pinakita ko sa inyo kanina. So, nasa inyo kung anong gusto nyo dyan unahin. So, ilalagay ko dyan lahat. Yung bell pepper, pickles, sibuyas, bawang, carrots. Or pwede pa rin kayong maglagay ng mga iba pang gulay na nais ninyo. Ito yung mga naisip ko para mas maganda yung kulay niya, tapos masarap din to mga manay. Trusted ko na po ito. Then maglalagay tayo ng isang pirasong itlog. Titimplahan natin ng half tablespoon ng asukal, half teaspoon ng pamintang pino, half teaspoon ng asin. Then maglalagay din tayo ng 1 and 1/2 tablespoons ng cornstarch. So isa't kalahating kutsara po yung nilagay ko ha. At 1 tablespoon ng oyster sauce pampalasa. Pwede rin po kayo maglagay ng mga kung anong mga seasoning na bet ninyo. Kasi sa pampalasa mga manay, kayo naman po yung masusunod. Depende na po yun sa kung ano yung mga nakasanayan ninyo na pampalasa dyan sa bahay. So, imimix lang po natin yan gamit yung ating kamay or kung meron kayong spatula, pwede rin naman po yun. So, eto kung mapapansin nyo, medyo siya mabasa-basa. Hindi siya yung parang asin na talagang buong buo. So, normal lang po yan. Huwag na po kayo mag-add pa ng mga harina. Okay na po yan. So, kapag ganito na, basta nahalo na natin ng maigi, gagawin natin, set aside muna natin to kasi tayo ay magre-ready ng ating pambalot o yung wrapper natin. So, pwede kayong gumamit ng lumpia wrapper, yung nabibili sa palengke, or pwede rin po kayong gumamit nung ganitong papakita ko sa inyo. Wait. So, eto mga manay. Eto, nabibili po ito sa supermarket. So, mga grocery store, meron po niyan. So, yung isang ganito, 35 pieces na yung laman. Small size lang yung gamit ko. Then, meron tayo ditong cheese para mas talagang bet na mga bata. Lalo na ngayon, mga manay na pasukan, aminin nating mga nanay, ang hirap mag-isip ng ipambabao natin sa mga anak natin. Lalo na kapag maghapon sila sa school, di ba? So, yung anak ko po kasi, 6 papasok na, uwian nila nasa 3 p.m. So, maghapon sila doon. So, kailangan talaga ng kompletong pagkain. So, kailangan talaga may kanin, may biskwit, may ganun kompleto. Dahil kung hindi natin papabaunan ng kanin, mahirap naman. Malilipasan sila ng gutom doon. Hindi pwede yung mga biskwit-biskwit lang. At unang-una, ang hirap, hindi natin alam kung ano mga binibili nila sa school. Eto nga pala mga manay, dito sa spring roll natin, tawag dito, spring roll no? So, eto, ang kagandahan, ang bilis niyang banatin, no? Tapos, pwede kayong mag-stock, pwede kayong bumili kagad, lagay nyo lang sa chiller ninyo, stock nyo dyan para pag gagamitin nyo. Kasi may expiration naman po yon. Then, nag-ready na pala ako dito ng pandikit natin. Ito po ay isa't kalahating kutsara ng cornstarch. Tapos, pinakuluan ko po ng mga 1/2 cup ng tubig. Tapos, ganyan, kalapot, para magdikit sila mag-lock. So, madali lang naman to. Parang normal lang talaga na gumagawa ng Shanghai. Alam ko, marunong na kayo dyan mga manay. So, gagawa lang ako ng mga 2 hanggang 3 piraso lang. Pakita ko lang sa inyo. So, ang ginagawa ko, hindi siya yung padiretso. Ganito yung ginagawa ko. Parang patat-sulok siya. Ganyan. Tapos, lalagyan natin ng keso sa gitna para, nagme-melt yan kapag piniprito na natin. Eto nga lang mga manay,
ang masasuggest ko lang sa inyo, tawag dito, kailangan malak nyo ng maigi yung magkabilang dulo. Kasi lalabas po yung keso na yan kapag hindi nyo nalak ng maigi. Then, yun nga, pwede nyo itong pambaon. Pwede nyo itong gawin ng maaga. Halimbawa, Sabado, Linggo, pwede na kayo magbalot para the whole week. Meron na po kayong stock dyan. Ipiprito nyo na lang pang almusal, pang baon, kahit kayo mismo, di ba? Pag nagmamadali, meron na kayong maluluto. Pinakamaganda pa rito, may gulay. Kasi yung mga anak natin, aminin din natin, ang hirap pakainin, di ba? Minsan talaga may time talaga na ayaw nilang kumain ng gulay. So dito, kahit papaano, nadadaya natin. Dahil may mga gulay na yan na nakasama. Tapos, magandang klase na chicken breast yung gamit natin. So, kahit papakinila yan ay pwedeng-pwede. So, ganyan lang yung pagbabalot ko. Minsan, ginagawa ko, nilalatag ko dyan ng sabay-sabay. Tapos, gumagamit ako ng piping bag. Yung nauuso. Para dire-diretso na lang yung lagay ng palaman. Tapos, dire-diretso na rin yung paglalak. Pero eto, pinapakita ko sa inyo kasi ng paisa-isa para may idea kayo. O, di ba ang dali lang? Kahit grade 1, kayang-kayang magbalot ng ganito. Eto na, tapos na ako magbalot ng ating chicken Shanghai. So, nakapagbalot po ako ng 32 pieces para dun sa kalahating kilo ng chicken breast. Ayan, may idea na kayo ha. So, magpiprito muna tayo ng 12 pieces kasi yung 20 peraso, itatago ko na yon para dun sa pambaon nila. So, kailangan pag nagpiprito kayo neto, yung apoy po ng inyong mantika kapag mainit na, hihinaan nyo naman po para hindi po mabibigla. Para maluto rin yung loob. Mahirap yung naluto yung labas, yung loob ay hilaw pa. Eto mga manay, hindi naman katagalan tong lutuin. Madali lang naman lutuin to kaya hindi to nakakaagaw ng oras sa atin lalo na kapag umaga. So ipiprito na lang natin yan or pwede nyo naman i-air fry. Gamit kayo nung spray na oil tapos lagay nyo sa air fryer, mabilis na lang. So, pwedeng nyo na itong pambaon. Pwedeng pang matanda to mga manay, laban na laban to, napakasarap. Lalo na dun sa mga hindi mahilig sa pork, bagay na bagay sa inyo to. Ganyan lang kadali. Kapag golden brown na, hanguin na natin yan. Tapos, ilagay na natin sa isang plate natin or kaya patungan nyo ng tissue towel mga manay. Ha? Hindi na ako nakapaglagay dito kasi nagmamadali na rin yung mga bata dahil nalaman nilang gumagawa ako neto. So, pwede rin tong pang snack. Kasi hindi siya kaalatan dahil konti lang yung asin na nilagay ko. Ang magbibigay sa kanya ng alat yung keso na nilagay natin para makreamy, naglalaban yung alat, tamis mula dun sa sugar na nilagay natin para talagang magugustuhan ng mga anak natin. Then share ko nga lang sa inyo, ganito yung ginagawa kong diskarte. Bali ito yung 20 peraso, pinapak ko siya ng by 10 sa isang pack tapos gumagamit ako ng vacuum machine. Ayan, para mas tumagal to mga manay. Kasi tumatagal po ito ng 6 months to 8 months sa freezer kapag binabacuum. Kaya kung meron kayong kakayahan na mag-provide ng ganito, meron namang mga machine na maliliit lang na pasok sa budget mga mami. Try nyo yun. Tapos yung ganitong lagayan. Na-order lang to sa online, sa Orange app. So, pwede kayong mag-check doon. So, pag ganito, pwede nyong isil dyan yung mga ulam ninyo, tumatagal, basta naka-vacuum mga manay. So, reheat na lang tayo or magpiprito na lang tayo kapag kinakailangan. Ganun lang kadali. At ayun na nga, tapos na tayo magprito at sana po nakadagdag ng idea tong aking recipe na shinare sa inyo, lalo na dun sa mga nagre-request kasi yung iba hindi nga kumakain ng pork, so bagay na bagay po ito at isa rin to sa bagay na bagay sa mga bata nga na hindi mahilig sa gulay. So ayan, muli ako po ang inyong madiskating nanay at tara, kain po tayo!